Binabantayan ngayon ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy din nagdadala ng pag-ulan na ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa. Para sa update, magkakasama natin si Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang tanghali sa iyo, Rhea. Yes po, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Ms. Rhea, gaano kalapit sa Philippine Area of Responsibility itong ang binabantayang tropical depression at saang direksyon ito kumikilos? So currently, yung binabantayan po natin na bagyo ay halos nasa may boundary po siya or sa western boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At based po sa ating pagtaya, posibleng kumilos po ito sa direksyong southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour or 15 kilometers per hour rather sa mga susunod na oras. So southwest, palabas na po ito ng bansa, Ms. Rhea? Yes po, nasa labas na po siya actually. So ang nangyari po is kahapon bilang low pressure area lumabas po siya ng PAR at naging bagyo po siya sa labas ng PAR. Wala na itong posibilidad o nakikita ba kayong weather system na makakaapekto na pwedeng bumalik, mag-U-turn itong bagyong namuo sa labas ng PAR? Sa ngayon po, halos na sa may boundary po siya. So, hindi natin nilurule out yung possibility na maaaring pumasok po siya ulit. Pero mababa po yung chances sa ngayon at tuluyan po siyang kikilos papunta dito sa may either South China or dito po sa may Vietnam. So, besides po dito sa tropical depression, ay wala na po tayo nakikitang ibang sama ng panahon na makaka-apekto po dito sa ating bansa. At itong bagyo din po na minomonitor natin ngayon, wala din pong epekto sa anong bahagi po ng ating kapuluan. You're saying itong tropical depression na ito ay walang direktang epekto sa kahit na anong bahagi ng bansa? Yes po. So ano yung nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan, particular sa western sections ng ating bansa? Yes po. So yung mga pag-ulan po na nararanasan natin ay dulot po ng epekto ng habagat, especially po dyan po sa western sections, yung malalakas na mga pag-ulan dahil dito sa southwest monsoon or habagat. Gaano ka-active o kalakas itong ating hanging habagat na umiiral ngayon? So yung habagat po, ilang araw na din po siyang umiiral, especially dito po sa may bahagi ng Luzon and Visayas, pati rin po dito sa Mindanao, and possible na tumagal pa rin po siya hanggang sa darating po na Thursday. Hanggang kailan ganito ka-active ang ating habagat? Kasi di ba humihina yan, nagwe-weekend tapos lalakas. Ito ba ay patuloy nating mararanasan sa mga susunod na araw? At ano yung mga probinsya na talagang makakaranas ng malalakas na pag-ulan? Yes po. So, base po sa ating pagtaya, itong habagat po, for now po, makakapekto pa rin dito sa may central and southern Luzon, pati rin po ng Visayas and Mindanao. Pero habang tumatagal po, possible hanggang Wednesday, ay unti-unti na pong mababawasan yung mga pag-ulan dito po sa may Visayas at yung eastern sections ng Luzon. So, pagdating naman po ng Thursday, yung western sections na lamang po ng Luzon ang maapektuhan ng southwest monsoon, and pagdating po ng Friday, mahina na ang magiging epekto ng habagat. So for the next few days po, inaasahan natin yung mga pag-ulan is mas mararamdaman, yung mga malalakas na mga pag-ulan, mas mararamdaman po yan sa areas ng Zambales, ng Bataan, pati na po sa Occidental Mindoro at Palawan. Kaya may babala po sa mga kababayan natin dyan sa mga potensyal na mga pagbaha dahil sa mga malalakas na pag-ulan. Tayo po dito sa Metro Manila, ano po ang maaasahan nating panahon? So for Metro Manila area po, possible hanggang Wednesday ay magpapatuloy po yung makulimlim na panahon. At kung may mga pagulan, mostly mga scattered rains po ito, mga light to moderate na mga pagulan. Again, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na nga yung mga posibleng maapektuhan ng mga pag-uulan na dulot ng habagat at localized thunderstorms. Yes po, so sa mga kababayan po natin, although yung bagyo po na minomonitor natin ay nasa labas na po ng PAR, ay may babala pa rin po tayo sa posibleng malalakas na mga pagulan, dala naman na epekto ng southwest monsoon. So for areas po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, currently ay possible po or yung mga pagbaha dyan po sa mga low-lying areas. Kaya doble ingat po sa mga kababayan natin dyan. Possible na tumagal din po itong mga pag-ulan hanggang sa darating po na Wednesday or Thursday. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres.